Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, its fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. RP3 Alert. RP3 Alert. Land, air, and sea. Lahat ng mga pangyayari at latest updates sa kalupaan, himpapawid at karagatan. Gagalugarin. RP3 Alert. Aktibong nag-uulat para sa masang Pilipino. Hatid ang mga balita at serbisyo para sa pagbabago. RP3 Alert. 1278 AM. Ako'y pobreng alindahaw sa huyo-huy kiano-ano. Langita o kapanipaan ahay sa tanawan at sa mga kapulakan. Ako'y pobreng alindahaw sa mga kahitlaw.
Aroy, 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 aroy. Aroy, 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 aroy. Aniya si Bula sa mga kagitlaw. Aroy, aroy, aroy. Aroy, aroy. Di ka ba maluoy? Impobreng alindahaw. Di ka ba maluoy? Impobreng alindahaw. Ayun. Nandito na si Kuya Eddie. Nako, hindi natin makakatatawa. Wala si Eduardo Suarez. Kuya, bati ka na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Eto na. Medyo okay na. Si Cecil. Magandang Sige, ikaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Salamat po. Excited si Nico Rong, ha? Ikaw, Cecil. Magandang gabi po sa lahat. Ito na naman po kami at ngayon ay naririto na si Ed. At magiging masaya po ang Dito na si Maestro. pakikinig. Marami pong salamat. At aalayan namin kayo ng 100% na kundiman na may halong mga iba pa. Pero ang totoo niyan, yung kundiman kasi, di ba kuya, ang kundiman, may ano yan meron niyang label na hindi naman como Pilipino kundiman yung kinakanta mo. Hindi. Paliwanag mo kuya. Kundi man niya, mga 3/4 yun Yung iba, 4/4, mga dansa, yung mga ibang mga... Kuya, yung bandansa, kundiman din. hindi, parang hindi namang... Dansa siya. Doon siya. ang dansa, parang dansa kundi man. Ano yung sinasabi nila, iba raw yung Dansa kundiman. harana at saka yung kundiman. Maganda yung tanong niya. Anong raw kaibahan ng Harana harana? at saka kundi man. Pareho lang ba yan? Ang harana para nananapatan ka Yung kundi man naman, kay Kwan yun Parang kanta yun May beating. May beating Kasi na sabi nung 3/4. naririnig ko, pagka kundiman, halo, babae, lalaki. Pero pagka Hindi. harana, lalaki lang. Hindi, sa pag-aaral ng musika, ang talagang kundiman, may beating. Yun ang pinagkaibahan doon. Ngayon, kaya sinabing harana, kasi actually, yung kundiman na yun, pwede mong ipangharana. Naghaharana ka kasi meron kang nililigawan. Kung wala kang nililigawan, walang harana. Wala na. Harana nga yan Harana para sa babaeng tinitibok ng puso mo. Di ba? Parang ikaw, harana ka ng harana nun Kay Ana. Maraming nakapag-asawa doon sa pangarana. Oo. Uso yan. Sa Kanik, sa Samar ba? Samar yun. Samar. Tinatalukbungan lang ako ng tuwalya kasi hindi pa naman ako nanliligaw noon. Nagpapaalam nun. Sabi doon sa tatay ko, hey, sama namin si Nick, mga rana kami. Sige, ikaw naman ng tatay ko, talukbungan nyo lang yung tuwalya. Ako naman kasi, lumaki ko sa Leyte, Nick Lumaki ko sa Leyte. Ngayon, sa Leyte, magyayayayan, 1 galon o 2 galong bahal o bahalina. Habang naghaharana. Ganon. Abutin na kayo ng hating gabi. Alam mo yun, naglalakad lang kayo, walang sasakyan Ganon ang ganon ang harana. Pero mga binabaong pero minsan nagkakamali tayo na ito kundiman, hindi. Hindi lahat ng Pilipinong awitin ay kundiman. May beating. Ang nakakaalam lang yan yung mga nakakaalam niya yung mga kamukha ni Ray Lucero na isang si Ate Ray kasi coloratura. Tama ba kuya? Coloratura. Tama. Tama yung coloratura. Sabi nga nung iba raw yung kundiman at saka yung harana. Mali. Ha? Mali. Ang kundiman pwede mong ipangharana Hindi naman uri ng musika yung harana Kasi yung kundiman daw, yung kumakanta yun ang karamihan ng soprano daw. Soprano. Iba naman yung soprano. Pero hindi naman como soprano ang kanta. Kahit hindi ka soprano, pwede mo kumanta ng kundiman. Oo, ganun. Ikaw nga, kumakanta ka ng kundiman, hindi ka naman. Hindi lang naman soprano. Yung lalaki, nagtetenor. Nagtetenor, nag-aalto siya. Kairo. Kundiman. Oo. Pero yung mga kundiman na talagang alam natin yung
Bituing marikit. Yan, kundiman talaga yan, di ba, Cecil? Nasaan kayo ron? Bituin marikit pero Hindi sa kundiman ko yan. dansa parang Kita mo. Yeah. Yung nasaan kayo ron? Yung bituing marikit, hindi pala kundiman. Dansa pala. Dansa yun eh. Oo. Bituin marikit. Sila makakaalam kung kundiman o hindi eh. Tayong mga layman, hindi tayo para dyan. Kanta na lang tayo. Ayan. Unang awitin ni Kuya Eddie, Halimbawa. Ayan, Halimbawa kaya. Halimbawa ni Victor Wood. Victor Wood ang nagpasikat niyan. Halimbawa na ikaw at ako ay magkasinta. Mahalin mo kaya ako ng tunay na tunay. Halimbawa ba naman ayaw ang iyong magulang, tanggapin mo rin kaya pag-ibig ko hirang. Halimbawa na ikaw at ako ay magkapiling, ang damdamin ko kaya ay damdamin ko rin. Halimbawa na ikaw at ako ay ikinasal na, maligaya ka kaya katulad ko aking sinta. Halimbawa na ikaw at ako ay magkapiling, ang damdamin ko kaya ay damdamin ko rin. Halimbawa na ikaw at ako ay ikinasal na, maligaya ka kaya katulad ko aking sinta. Ayan, si Eddie Suarez, Halimbawa. Inaalay namin itong kanta na to para kay sa pakikinig ng mag-asawang Violeta Rahendra at saka ni Rahendra Rambatla na nasa Dubai ngayon. Basta pabiyahe-biyahe sila eh. Tapos yung mga tagapakinig namin na sila Ate Bioli Yap, si Josephine Katindig na taga Bulacan, si Walter Sunyo. Kumusta na kayo dyan sa Lipa, Batangas? Alay. Marami pang iba, lalo na yung misis ko, yung hindi makikinig. Nakikinig lagi yun. Ang susunod na awit naman ay ang Giliw na Ibig Ko ni Cecil Santos. Kung ako ang siyang pamimiliin ng lalaking aking iibigin, nais ko ay masunuring boyfriend, ang aking kapritsyo'y susundin. Ibig ko sa tuwin ay susuyuin, sapagkat ako ay matampuhin.
alalahanin kahit na saan makarating. Isang lalaking karinyoso ang giliw na ibig ko. Kahit di gaanong gwapo, wag lamang isang bohemyo. Nais ko'y marunong ng magsaing, sana'y magluto ng ulam namin. Sapagkat ngayon ko aaminin, ang aking alam ay kumain. Isang lalaking karinyoso ang giliw na ibig ko. Kahit di gaanong gwapo, wag lamang isang bohemyo. Nais ko'y marunong ng magsaing, sana'y magluto ng ulam namin. Sapagkat ngayon ko aaminin, ang aking alam ay kumain. Isang lalaking karinyoso ang giliw na ibig ko. Kahit di gaanong gwapo, wag lamang isang bohemyo. Nais ko'y marunong ng magsaing, sana'y magluto ng ulam namin. Sapagkat ngayon ko aaminin, ang aking alam ay kumain. Ang ibig ko'y maturuan sa gawain. This is a public service announcement. Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba ito nakukuha, at ano ang mga simptomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sa pagbubukas ng 2024 National Peace Consciousness Month at commemoration of the 28th anniversary of the 1996 Final Peace Agreement with the Moro National Liberation Front, ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na seryoso ang kanyang administrasyon pagdating sa usaping pangkapayapaan hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong Pilipinas. The peace processes with former revolutionary organizations such as the MILF, Cordillera Bodong Administration,
Cordillera People's Liberation Army, and the Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayo Brigade, Tabara Paduano Group, now known as Kapatiran, are now in the advanced stages of implementation. Bukod sa mga peace talks, dagdag ng Pangulo na mayroon ding programa na ang layon ay magpabuti ng kalagayan ng bawat pamilya sa rehiyon. We are also implementing the transformation program, which aims to uplift the socio-economic conditions of MNLF combatants and their families and communities as well. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Heads up. Aksidente sa daan. Weather update. Aktibo sa pagbibigay abiso publiko. RP3 Alert. 12:78 AM. Alaala ng lumipas. Umiiyak kasi. Sining Kurong, Pumapasok sa dibdib eh. Alaala ng Lumipas. Ayan. Ako naman, ang aawitin ko ay Dalagang Pilipina.
tiyak na tanging marilag. Ang bango ay humahalimuyak, sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Yan ang dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Nangangapos ako ng hilinga. Dalagang Pilipina ni Ruben Tagalog. Ang mga writers, sila Jose Corazon de Jesus. Yan. Yung susunod nating awit ay Lawiswis ng Kawayan o Lawiswis Kawayan. Okay. Lawiswis Kawayan. Sabihin pa kailan ng malaman, hinatay ng tampo at ang wika ikaw, pala'y ganyan. Akala mo'y tapat ang ako'y minamahal. Ang dalaga Naman ay biglang umiyak, luha ay tumulo sa dibdib bumata. Tinatay na awang luluhod kaagad, nagmakamo at humingi ng patawad. Ewan ko nung hiningi niya. Hindi ko naiintindihan yung lawiswis na yan eh. Actually, ako bilang Manilenyo ko hindi ko naiintindihan yung lawiswis. Ano yun? Tunog ba yun ng kawayan? Kawayan. Kaya tinawag na lawiswis? Parang pagaspas ng kawayan. Lawiswis ng kawayan. Ayan, sige. Si Kuya Eddie, awit ng... hindi, si Cecil. Si Cecil Santos, bibilang ng 3. Yan, siya. Inawit naman niya ni Neddy Decena. Teka. Wala yung kanta. Yun, habang hinahanap nila yung kanta, ito aawitin ni Cecil Santos, bibilang ng 3. Ayun, no? Nakakasampu lang. Sige. Bibilang ako ng 3, kapag di ka nagtanda at nagbago, ako sa'yo ay magtatampo, lalabong lahat ang pag-asa mo. Sana'y wag akong binobola, lalo na sa pagsinta. Ibig ko'y maging
ito ay maramdamin, dahilan at matampuhin. Ngunit tapat naman sa pagiliw, kung umibigay walang maliw. Kaya pakiusap sa'yo, tigilan ng pagkapalikero. Kung di ay bibilang na ako, 1, 2, 3. Bibilang ako ng 3 kapag di ka nagtanda at nagbago. Ako sa'yo ay magtatampo, lalabong lahat ang pag-asa mo. Sana'y wag akong binobola, lalo na sa pagsinta. Ibig ko'y maging seryoso ka at tapat sa sumpa tuwi na. Ang puso kong ito ay maramdamin, maselan, matampuin. Ngunit tapat naman sa pagiliw, kung umibigay walang maliw. Kaya pakiusap sa'yo, tigilan ng pagkapalikero. Kung di ay bibilang na ako, 1, 2, 3. This is a public service announcement. Ingatan ang sarili mula sa banta ng pertussis. Ang pertussis o whooping cough ay isang nakakahawang bacterial respiratory infection na dulot ng bacterium Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Ito ay may sintomas ng pag-ubo na may kasamang mababang lagnat at sipon na maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 linggo. Madali itong naipapasa sa kahit kanino sa pamamagitan ng pag-ubo at pagbahing. Ang pertussis ay nagagamot ng antibiotics, pero mas mainam pa rin na magpabakuna para ito ay maiwasan. Ayon sa Department of Health, inaasahan na darating ang mga karagdagang bakuna sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, una nang protektahan ang sarili na huwag mahawa o makahawa ng pertussis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng good personal hygiene o pagsusuot ng face mask. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
RP3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert. Magbalik ka sa aking sinta. Halika, hirang upang mapawi ang lungkot na taglay. Halika at lapitan, naghihintay ang puso kong nalulumbay. Sa buhay ko'y ikaw ang nagugunita, na kailan may hindi na mawawala. Sa puso ko'y ikaw ang minsa'y nagsanla ng pagsuyong sadyang wagas sa isa mong sumpa. Ngunit nahan ngayon ang iyong pagsuyo, na hanggang may buhay walang paglalaho. Lumimot man ikaw ay nagsusumamo, magbalik ka sinta sa aking puso. Magbalik ka sinta sa aking puso. Magbalik ka sinta ni Nick Corong. Yun. Salamat po. Ano sasabihin mo, Nick? Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay dyan. Yung mga maupay kamag-anak mo, tawagan mo. Maupay gabi sa iyo nga tanan, taga Pambuhan, Samar. Ganun dito sa San Roque. Sige, tuloy mo, Nick. Nawala ka. Ayun nga. Ikaw muna, kuya, magandang dalaga. Sandali, nag-usap pa kami ni Nick eh. Ano yung sasabihin mo? Yung mga taga saan? Yung doon sa probinsya namin sa Pambuhan, San Roque. Ayun. Maupay nga gabi sa iyo. Maupay gabi sa iyo nga tanan. Yeah, magtanan na raw kayo. Hindi sa amin. Kaya tinatranslate ko na, lahat kayo dyan, magtanan kayo. Para sa atong mga taga Paminaw, mga taga Cebu, mga taga Leyte, mga Southern Leyte, mga taga Anahawan. Ayun, yung kababayan natin na taga Ormoc City, si Mayor, Congressman pala, si Richard Gomez at saka si Lucy Torres. Maayong gabi kanyang tanan. Yan. Ang susunod na awit naman ay si Eddie Suarez, Magandang Dalaga. Ihandog natin sa kanila. Sige kuya, sabihin mo, ihandog mo.
Naku, kaganda nga nitong dalaga, ang aking puso'y nahalina. At nang misang kaming nagkakilala, pinagtapat kong mahal ko siya. Subalit ang sagot nitong dalaga, bata pa raw siya sa pagsinta. At di nararapat na mag-asawa, pagkat ayaw ang kanyang ama. Isang araw kami nakita, sa'y may kasamang matanda na. Sa wari ko ay kanyang ama, kaya ako ay nagmalupa. Ngunit ako ay nagtataka, tila galit ang kanyang derpa. Nang aking makilala, ito pala'y asawa niya. Mula nooy di mapalagay, aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam sa sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Mula nooy di mapalagay, ang aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam sa sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Ayan, si Eddie Suarez, Magandang Dalaga. Nagkamali siya, no? Oo, may asawa na. Derpa. Derpa ang tawag nun sa pader. O marami kasing salita na lumipas na. Ibig sabihin, ngayong 2024, naintindihan pa rin natin dahil yung edad natin. Pero yung mga mababa o mataas yung mga kabataan ngayon, hindi nila maintindihan niya ano yung bohemyo. Ano yan? Kaya mahirap din yung basta-basta ka na magmamano eh. Oo. Kailangan pagkakamdaman mo kung Nako, ito si Nicanor Nicomedes na to, binata to. Binatang taring. Byudo. Ayan. Ang aawit naman ay Ako Si Ako, Bulong-Bulungan. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan.
Service announcement. Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba ito nakukuha, at ano ang mga simptomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan. Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao na ipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. RP3 Alert. Lagay ng trapiko. Flight status. Sitwasyon sa mga pantalan. Land, air, and sea. Tututukan. Round the clock. RP3 Alert. Cecil, yung bulong-bulungan. Bakit ba nagbubulong-bulungan? Ito po sa chismis. Pinag-uusapan yung isang tao. Kasi sa amin, malapit lang kami sa Nabotas eh. Oh, sa Ayan. Fishport. Oh, yun. Sa Fishport yun, bulungan. Bulungan lang doon. Oh. Nagbubulungan sila ng Bulungan. presyo. Bulong-bulong. 2,000. Kala ko Pero merong tawag doon. 1,300 na lang. Kasi nung bata pa ako, yung gancho. Oo. Kaya nasabi yung salitang gancho. Yung gancho kasi, ibig sabihin nun, nandaraya. Sa atin ngayon, sa modern times ngayon, tawag Budol. scam o budol. 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 Ngayon, yung salitang gancho na yun, nanggaling yun doon sa nanggagancho. Yung gancho ay isang panggano na pangkawit ng bakal na nangunguha ng isda mula sa banyera. Kitang-kita ko yun nung bata pa ako. Inihila yung banyera. O inihila yung banyera, tapos may dalang gancho ang tawag. Kaya tinawag na manggagancho. Yung manggagancho, nangunguha ng isda. Iba namang mga isda, nasa lancha, nasa bodega, may gancho naman na may lubid. Oo, yun naman yun. No? Iba naman yun. No? Ang ahon ng Yun. banyera na isda. Ngayon, yung bulong-bulungan, marites naman ngayon. Marites. Nagmamarites. Ano yung pinsan ng Marites? Yung Si Marisol. Marisol. Tawag nila, nanunulsol eh. kakamag-anak yun. Sila Nick, ang daming kapitbahay ha. Di ba nagpupunta tayo sa kanila? Ang daming kapitbahay. Malamang, ewan ko lang. Pero hindi, tayo naman kasi tahimik lang ang buhay natin. Oo nga. Nasa loob lang tayo ng bahay natin. Paglabas natin, yun na. Yun na lang. Siyempre, nandyan yung Marisol, Marites. Huwag na tayong pumatol doon. Bulong-bulungan. Hindi naman natin ikayayaman yan eh. Di ba? Kailangan trabahuhin mo yung trabaho mo. Tsaka ka magawa ng ano. Katulad nito, barbero, trabaho, di mo ba? Yung pang-extra namin, ang pamagat ay barbero.
Oh, pero maya-maya muna naming aawitin. Magkukwentuhan muna kaming apat. Ano ba nangyari sa'yo, Don Eduardo Suarez? Ayun. Humina na naman yung oxygen at saka potassium. Hospital na. Talagang gano'n na hospital eh. Sa edad natin, imposibleng di tayo ma-hospital. Kayo, ilang taon na kayo pareho ni Nick. Ako, papunta pa lang doon. Pero ibig sabihin, ako yung mga kakontemporary ko, halos patay na. Wala na naiwan. Wala na. Yung mga kaklase ko ng high school, wala na. Mga iba may nasa ospital, nakaswero, o ano na mga ginagawa nila sa buhay nila. Kahapon, nang magpunta ako doon sa Kubo, nag-taxi ako doon sa monumento. Nasakyan ko. Matanda na sabi ko. Doon ata ako, saan niya tayo? Ako doon tayo sa Cubao. Ako ng oo. Tapos nang nandito na kami sa Muñoz na natanong ko, ilang taon na ba kayo? 58. Matanda ka pa pala. Hindi hamak. Iba na yung itsura ng mga tao ngayon eh. Iba na yung itsura. Sabi ko, sa ano tayo? Bata pa sila pero mukhang Tapos ako tinanong ko, ilang taon na kayo? 58 Hindi pa kasi. 58. Ibig sabihin, hindi pa senior. Di ba? Hindi natin masabi. Pero ngayong panahon na ito, marami na kasing teknolohiya. Ang stem cell available Yes. Available ang stem cell kahit saan, Kuya Eddie. Mayroong stem cell na drip, may stem cell na tutusok lang sa yung ganon, may stem cell na iinumin mo. Ganon, pero ang mahal. Kaya ba magsabi dito? Kailangan mo mag-ipon ng pera. Oo. Pero ang stem cell nga ay hindi na siya available lang sa may pera. Available na yan kahit kanino. Available na. Kaya kung sasabihin mo bakit ganyan na itsura mo merong may collagen eh. Ba't hindi ka mag-collagen? Ba't hindi ka Cellula. Cellula. O kaya yung isa, yung glutathione. Ayun, Ako nagkaroon ng commercial sa Eden na, hindi Eden, yung ano pangabagat nun? Yung Watson's Generics na, sorry nasabi ko yung pangalan. Kailangan kasi, ang pre-qualifier doon, kailangan umiinom ka ng glutathione. Kaya ako nakuha. Siyempre, yung delivery rin ng salita, ayun, nakasama ko si Edu Manzano. Kaya lang, hindi pa nasusundan yung commercial. Nakasuot ka pa rin ng pare doon? Hindi na, iba na yung pare. Ewan ko kung pakukuha pa ako ni Coco Martin. Kasi minsan nakita kita, nakapare ka. Hindi, nagtatawag si Coco Martin Pag kailangan, nagtatawag. Yun, aawitin natin yung Barbero. Pwede ko ba mahirap? Pero kung tawagin ang lahat, laging supply ang buting ang sasawa at tulong sa paghanap ng pilak. Sa umaga kung walang ginagawa, labahan kundi siya hinahasa. Tamahan kaya ang ititihaya at galing sa paghapong ng magawa. Supply at kunting tumataginting, Ahit po ba o bunsilya? masahe pa. Lotion at pulbos ang ibubuhos, kabango at pampakintab ng bato. Kaya kundi tumataginting, ahit po ba o bunsilya? Masahe pa. Lotion at pulbos ang ibubuhos, kabango at pampakintab ng bato. Piso pwede lumang mahirap, Pero ang tawagin ng lahat, laging supply at kunting ang siyang hawak, katulong sa paghanap ng kilak. Sa umaga kung walang ginagawa, labahan kunting siyang inaasa. Tamahan kaya ang hinihaya, tanggalin sa maghapong paggawa. Suklay at kunting tumataginting,
bunsilya po, ano na ngayon yun? Facial. Wala na pong bunsilya ngayon. Ayun. Magpaalam na tayo, Cecil. Muli po, ito na naman kami magpapaalam sa inyo. Kayo po sana ay nasiyahan sa aming pagtatanghal. Yeah. Hanggang sa Sabado pong muli, lagi kayo makikinig sa amin. Nick? Sana po huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa amin. Salamat po sa mga susunod pa ng mga Sabado ulit. Ba't naman sila magsasawa? Nandiyan ka. Salamat po. Salamat sa inyo. Maraming pong salamat sa pagtangkilik nyo sa Kundiman at iba pa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay po, salamat. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer